So, yeah, hello, good morning, ay, good afternoon, ay. So, natay, para, so, ipon na rin ako no, kanang ipaspas lang ako gamay o kanang ang discussion. So, natay tulo ka projects kanang electric client o electricity WS o electricity WS client. So, muna itong web app, muna itong desktop app o kaning muna itong web service. Susulod sa itong kaning electric client nga kuan ni project natay na acquire naman itong web service natay kung diri natay electricity client Java. Muna itong GUI sa itong desktop. So, atong i-open na siya. So, pag atong tanan ng design, narang design sa atong desktop app, kani siya ang design. So, kani siya, kaning select. So, pag ato ning i-run, try na itong run. Nararaning na siya. Nara. So initially natay pulo ka buok kaning data nga na-save sa database man sila. And then here mo na yung ilahang record. So mo nilang build record. So kaning kuan, kaning select dire mo ni siya ang kinahanglanon para if mag-input tag what value or mag-input tag kaning record, build record sa user. So select na natong yung ID number din and then automatic na dahil na pag mag-insert ang data, automatic na dahil na nga sa iya magpadulong nga itong insert ni data. So first, kaning kuan, kanatong i-discuss kaning insert data. So pag tanaw na itong code sa insert data, naraang ang code niya. So array size is 30 man ang atong array size tungod kay naman din nara 30 array length o kaning what array is ang gamit niyang array length which is 30. So mo nang 30 ang atong array size. So sa atong code, if mag-input tawag empty, dili niya accept, di siya mo-proceed diri. Pag dili ta mag-input og empty, mo-proceed siya diri. So this that input index is less than array size. So true man siya, magpadulong siya dinhi. Initially ang atong gi-input dito is i-cast niya into string type. So ato siyang i-cast na pod kaning what text field, mang what text field mo ni siya nag-code sa variable ani nga input field. So nani variable input field mo ning what text field. And then ato siyang gicast into double tungod kay double na natin i-accept nga value sa what. So ato siyang gicast into double and gi-store nato siya sa input index. Initially ang input index is nasa index na 0. So maka-input ta from 0 to 29. Kay less than 30 naman dahil na siya. Pagkuan. Less than 30 naman 29 0 to 29 tungod kay 0 29 less than 30. So true man siya to 30 less than 30 false naman siya. So mo-proceed din siya din nga statement. Pag i-check niya halimbawa 29 na atong input index, so 20 plus na atong 29 dire dahil mo na siyang 30. Tapos this that input index is equal to array size. So ang array size nato is 30 man and then gi-plus na atong input index nga 29 which is now nahimo na siyang 30. So 30 is equal to 30. So true man siya. So yang i-set ang what level. What level is mo na siyang variable nga nag-code ani nga level. So please enter the value per kilowatt. So from enter what value per D1 to 30. So nahimo na siyang enter value the value per kilowatt. And then the what within post kani siya ilisan nato na siya og submit ang iyang text. So dili na siya enter data, ano siya text. And then if 30 is less than 30 or if 30 is equal to 30, so iyang i-proceed din the last input will be the value per kilowatt. So halimbawa
maka-generate na ta or naka-input na ta og 30 inputs. So ika-31 na to is ang value per kilowatt. So mo to siya mo na din na din i-store din nga variable sa kWh, and then gi-increment na to ang input index which is 30. So 31 na siya, dili na siya musulod dinhi. Dire. So 31 less than 30, false na magid siya. False na po siya dire. So ma-terminate na siya diretso ang program. And then pag na to input sa tanan, gitawag na to ang port. Ang port is mo ni siya ang atong method nga mag-connect sa kaniang sa web service na to. So nag-i-import na to ang electricity W service, and then naggamit gikuha na to ang port through ani nga variable, which is a type of electricity WS server for service. Next is kani. At pag humana tog insert bill, ang insert bill is mo ni ang ato ang kining gibali method dito sa web service nato. Pag atong tan-aw ang atong web service, na diri ang insert bill. Insert bill na din sa baba. O nara siya ang insert bill. So yang i-accept ang 3 parameters, kaning double watt value or naka-double nga array, watt ang variable, ang parameter, name, and then value per kilowatt and the cost consumer. So specify na to kung kinsa tagyani nga record sa bill. So ang x is kato siyang kato siyang watt array. Okay, naka-input naman ta og 30 values. So mahimo tag-release diri tungod kay ang release ang double object na naka-release mo to atong ipasa din sa executable nga method sa web service. So gigamit itong for loop kay para every time every value sa watt array every value sa index sa watt array ato siyang i-add. So silbi ato siyang from double nga primitive nga array gi-cast na to siya or ato siyang gihimo nga release double. So ato ra siyang gi-transfer ang mga values sa watt array, gi-transfer na nato dinhi sa double nga object. So pagka human natong transfer, ang x mo na siya ang nag-hold na karon sa mga array of data sa everyday nga watt value. So ato siyang gibutang dinhi, and then kWh or value per kilowatt, and this cons ID. Cons ID is mo ni siya ang ID sa consumer. So kaning cons ID kung inyong babantayan, mo ni siya dire, mo ni ang mga ID sa consumer. So mo nang variable nga akong gigamit. And then ang last kini si port pag man na nag-execute ni, so kanina ang default model table, and then b table that set row count. So pasabot ni ani gikuha na to ang variable nga build g table. Build g table is mo ni siyang variable nga nag-hold ani nga table. Ani nga table din he. So kaning nga table ano siya variable which is kaning b table. Kani siya build g table, man siyang variable. So gikuha na to yung model para ato ano siyang manipulate nga table. So gikuha na to model, and then b table that set row count 0. So which means pag kumana tog insert, iset niya ang row count 0. So yan i-reset, yan ibalik into blank. Pag kumana balik sa blank, gitawag na po niya ning this that show bill records table. So this show bill records table is mo ni atong method nga mo populate ani nga table. So nara siya. So gitawag na po natin build g table, and then gitawag natin yung model bill length that port get electricity bills that size. So electricity bills is mo ni siya ang kinagamit man ta port, which means nga kaning electricity bills mo ni siya atong method dito sa web service, and gikuha na to yung size. So pasabot ani nga every time mag-insert og data, and then i-submit na to, iset niya ang row. Pag kumatog submit, iset niya ang row count aning 1, iset niya ang row aning na table into 0, and then pagka man i-set sa 0, pagka man i-set sa row og 0, iyan na pong i-generate balik. So silbi iya ning i-refresh mo ni kaning logic gani or purpose kanang ato siyang gi-set into 0, and then pagkahuman ato na po siyang gibalik, ipakita ang mga data. So gi-refresh na nato siya gibalik.
Next is kaning ano man to. Pagkahuman na to refresh sa table, giset na to ang text field into blank, which is kaning text field, gi-blank na po nato ni siya, and then select consumer, giset selected and index 0. So pagkahuman na to insert og data, ang iyang ibalik nga halimbawa nag-insert og data, so iyang ibalik diri og select kaning index 0. Ang index 0 is 3 man ang iyang ID. So from 1 ang iyang ID. So muna siya. And then nagburatag nag-alert diri kung sa JavaScript pa siya nga kanang kuan na feature, so siya alert box. So ang sa Java mo po ning G option pane, yung message dialog, ato siyang i-alert electric bill successfully added. And then we set array length into 30 tungod kay gusto to nga pag human natog enter sa record, ang system mo allow na po siya enter another record kay kung dili na to i-reset into 30 or ang dili na to i-reset ang kaning input index into 0, so ma-reach niya ang maximum nga 30 inputs. So dili na ta maka-input og another nga record pag human natog insert. So para maka-input og another nga record pag human natog insert, i-reset na tong input index into 0. Kani wala na din siya. Okay, and then i-set na po na to ang what level into what value for day 1. I-set na po na to into 0. Okay, pag man natog insert data dire, may mo na yung day 30 of 30. So pag man natog insert og data, dapat pod ma-reset po ni siya kaning label. So muna yung purpose ani. So next is kaning update. Sa update sim logic ra gyapon siya ang nakalahi lang. Sim logic ra siya sa pag insert ang nakalahi lang ang pag-send niya og data dito sa web service tungod kay pag insert nato ganiya nag-accept ra siya og 3 parameters. Pero ang sa update is 4 na siya. So nahimo na siyang X, this kilowatt, bill ID of select cons ID. So bill ID is mo ni siya ang ID kung unsang atong kung unsang nga record ato ang i-update. So for example, kaning 8. So kaning 8 mo ni atong mo ni ang ID sa kaning bill o kani siya mo ni ang ID sa consumer. So kaning bill ID karon mo ni siyang 8 dinhi. So mo ni siyang ID. And then kaning section or select cons ID mo po ni siya nga ID sa consumer. Ano siya ID ni siya sa bill nga table. ID sa kada row. Unique ni siya nga ID sa kada row dinhi nga table. And then pag mag-select ta, notice nga ma-change po ni siya ang sa select consumer. So i-point na ko sa 5, so ma-change po siya ang consumer into 5. Okay. So pag mag-update ta, nakuha na ito ang value. Pag change na to into, halimbawa, mag-change, i-update na to si 4, mas-select na siya into 4, and then input na ito value, and then kani siya nga button atong i-click. Kani siya nga button. So for example, i-update na to, diba, change gapon siya. So, inana lang siya. And then, i-reset na po na to ang table. Right after na to, ma-click ang, halimbawa, na-reach na to ang maximum. So nag-ask na sa please enter the value per kilowatt. So pag-enter na to sa value and then pag-update to save, so yan na po din i-reset ang table, which means yan nang back into 0. Tungga din yung set row count into 0, and then ipakita na po niyang table na bill. So which means nga iyaran yung i-refresh. Okay, para makita na to automatically ang changes sa bill na table. So mura to siya, and then kani so on show the input or alert box, and also gi-change na po natong input index into 0 kay gusto ta nga mag-input na po ng another nga value, dili na to i-close ang desktop nga application. Next is kaning delete. So sa delete, yung kinahanglan ra is ang ID sa kada row. So bill ID, nakinamdum mo ganyan nga ang bill ID is mo ni siyang ID sa kada row nga table, which is a unique. So gitawag lang nato ang port that git delete. Git delete is a method of web service na ginagamit aning port. So pag magamit nato port, which means ang iyang ma-access ani ang mga method ra sa web service dili ang sa local nga mga method.
So, ang delete bill is nara dinhi, and then so on, pag human natong delete, gusto na po natong i-update ang table para makita na ang changes. Say, for example, gi-delete na to sa pag i-upload ko na to ang delete. So pag delete na to, na-delete na siya. Nata lang. Di ay. Nara. So na-delete na siya. So, muna purpose sa set row count of sa Sugar records. Iyarang i-refresh. So, next thing is kaning insert. Kaning insert. Insert of new consumer rather. So pag mag-insert tag new consumer, naraiyang code, giko na to ang first name, last name, ug house number, and then gitawag na to si create consumer. Create consumer now is a method sa web service. So nag-accept siyang if name, last name, ug house number. And then pag human na to create, ato siyang giset ang text into blank. So halimbawa ani nag-insert tag new record. So giset niya into blank. Okay, ato insert, blank pa din siya automatically. So, na-blank na siya. So, ma-reset siya into kanang blanco. Okay. Next is, muna ang purpose sa kaniyang priha ganiya, same ganiya ani nga table. So, nagtawag-tag set row count, pero lahi na nga model. Tungod kay lahi man sila model nga table. Ang model, ang pangalan ng model ani nga table is morning consumer table, G-table. So, gitawag na to ang iyang model, gikuha na to yung model, and then sa row count, which is iyang ibalik into 0, and then show consumers table. So, iyan na pong ipakita ang mga data which is updated na siya. And then, nag-select, nag-quanta, nag-alert the consumer added successfully. Next thing is kaning update. So, sa update, same logic ra gihapon siya din sa pag-add, pero ang himuon lang nimo pag mag-update ka, select lang nimo ang user kung kinsa imong i-update, and automatically iyang i-cast ang mga information iputang niya din sa input fields. So, for example, kay si Michael or si Mitchell or si Jeff Floyd or si Ken Lowell. Siya. So, iyang automatically update ang kaning kuan input fields. So, pagkahuman, kung Ken Lowell, i-lowells na to and murder to from 0 to 2. So, pag i-update na to consumer, automatically, yan na pong i-update diri ang table. So, consumer updated successfully at makita diri ang changes. So, muna purpose aning table gihapon. Giset na tong row count and then gishow ang table. Gi-refresh and then gishow ang dialog consumer updated successfully. So, next is kaning delete consumer. Sa delete consumer, ang iyang kinahanglanon is ang ID sa consumer. So, that's why natay cons ID din sa consumer. So, here, gikuha na itong, lalayan na sila sa cons ID o select cons ID. Kaning select cons ID, consumer gihapon na siya, pero gamiton lang siya itong diri nga part. Pero kaning cons ID po, gamiton na siya nga, which is a consumer ID gihapon, pero kaning nga variable, gamiton na siya diri sa pag-update sa table. So, okay. So, gikuha na itong consumer table. Notice, makaduha kapabok ang ato ang gikuan. Gitawag na table ang sa consumer table o BLJ table tungod kay pag natin i-update dire, dapat po ma-update po ning natin na kuan, na record. So, pag i-delete na to si Jeff Floyd or si number 7, si Ken Noel, ma-delete po ni siya number 7 dire. For example, sige, delete na to si Ken. So, notice nga mawala ang duha ka record. So, di ba, nawala siya automatically. Wala na si 7 o wala na si 7 din which is very important tungod kay para na-accurate ang atong records. So, pagkahuman, giset na po na ito ang row count sa C-table. C-table now is a consumer table. So, which means ato siyang gi-reset into 0 and then si B-table is a B-table nga table sa ito po siyang gi-reset into 0 and then gipakita na po ang mga data sa kada table. So, muna siya purpose. And then we show the dialog box consumer successfully deleted. Okay, mura na ang sa itong desktop nga client. And then we have here another is kaniyang sa web service na to. Ay na ito mag-discuss din sa web app na to nga client. Din sa web service. Web service na to is na tayo upat ka package.
consumer info. Consumer info is mo ni siya ang class or Java class nga magpopulate sa tuang kuan sa consumer. So pag mag-add ta diri consumer, automatically din siya mo adto nga class. So through the web service kay kaning nga class ato man siyang gitawag din sa web service, ato siyang gi-import. So nara siya din sa babaw. Nara siya gi-import na to si consumer sa mo na naka-instantiate ta kay consumer nga class. So kaning main wala siya purpose din ay for testing ra ni siya, wala siya problema. And then nasa ID, first name, last name, ug house number. Kinahanglan na tong ID tungod kay ato man siyang ipa-output dito sa atong desktop client ug sa atong web app, and then mo na itong gamiton para mag-manipulate ani nga mga records or ani nga records kay sa kuan man siya sa consumer man siya nga table. Okay. So next thing is kaning constructor niya na ay 5 parameters kaning new ID, string, first name, last name, og house number. So 4 the parameter. So gi-instantiate na to ang nag-instantiate og bag-o nga consumer ani pasabutan ni natay getter and setter methods. And here create tables. Create tables is ato siyang gitawag din sa sa tuang web sa atong desktop client, which is na din sa kaning sa kaning sa empty constructor sa ani nga class. Tungod kay kaning empty constructor, every time nga i-load na to ang atong desktop client, sabi atong i-close, then atong i-load, kaning electricity client is natawag man siya sa main method. So that is why nga ma-generate niya diretso ang table na to. So for example, tanaw na to dinhi sa atong sa nabikat nga DBMS. So pag atong tan-awon ang connection electricity, i-delete na to ang table ng electricity bills, consumer output. So ato siyang i-refresh, so wala na siya table. So pag ma-create ang table, pag atong i-run ang atong desktop nga application, tungod kay ang kani siyang electricity client, gitawag nato ni siya sa main method ani nga class, which is na siya dire. So new electricity that set visible true. So natawag man siya dire. So pag i-run mo ang isa ka class, iyang pangitana na iyang main class gyud. So ang main class man kay gitawag man natong empty constructor. So nana siya dinhi. And then sulod aning empty constructor, ato siyang gisyo ang tables, showable records, and port.create tables. Port.create tables is mo ni siya tong method sa web service. Nara create tables of si create table consumers, creatable consumers, mo ni siya ang method dito sa dinhi sa consumer. Ayun ni nara siya sa consumer ni siya nga class. Og nagkuha ta diri, naghimo ta diri og duha ka tables, which is create table if not exist consumers and then electric bills nga table. So sa consumer, giuna na to pag-generate sa consumer tungod kay ang iyang ID gamiton man nato dinhi sa electric bills nga table. Di man pwede nga magbaylo silang duha tungod kay kaniman ang ikaduha, kaniman ang mag-reference ani consumers. So consumer gid una. Kay gamiton man ang ID sa consumer sa electric bills nga table. So first is natay int ID, first name, last name, ug house number. Okay, yung primary key is ang ID. The next thing is kaning sa electric bills. So natay watt, natay ID, natay watt, natay kilowatt, natay bill, natay consumer ID. So mao nang mapunagin sa consumer nga tables pagka-generate. Ang foreign key niya is consumer ID, reference sa consumers nga ID nga table. And then the primary key of this table is ID, sa electric bills. Next is if is DB connected. Is DB connected is mo na siya ang method dito sa ato ang database nga package. So naman tayo DB connected sa database nga package. Database.info nga package na tayo DB connect din eh. Natawag nato na siyang is DB connected tungod kay ato na pong gi-import si DB connect nga class din sa atong consumer nga class. So nara sa DB connect ano to nara. So pag atong i-visit si DB Connect through ani nga method, so nara siya ang connection ni sa tuang database. Class.for name get driver that new instance. Get driver is mo ni siya ang driver nato nga gigamit para
kani siya i-return niya ang driver which is kani siya mo ni siyang driver sa Java silbi middleware nga makakonect sa database ang isa ka Java application makakonect sa database. So com.mysql.java database connection driver. So mo to siya. And then reset the connection. Connection is nara. Reset na to ang con. Ang con which is a connection type. So muna yung ang data type sa kuan sa connection na to. So built-in siya sa MySQL as sa SQL nga package. So it is an object sa SQL nga package. So next is katong sa connection ano. So here natay get driver manager get connection. Get URL, ang URL nato is money ang atong information nga this is the standard Java database connection MySQL localhost 306 ug ang atong table sa database. So electricity man atong table din sa database nara siya. So pag atong i-refresh gani ha wala pa man nato nara ng application sa atong i-run pag ma-generate ang tables pag atong i-run ang desktop tungod kay gitawag man nato diri sa create tables. So pag atong i-run ito makita na to ang kuhan nara siya nakita na to ang nga wala siya yung data. Wala gid siya data so kinahanglan pa ta mag-add data. So para madali mag-import na lang to din sa kuan security scale file electricity start. Okay, pag-refresh na to din na natay data and then here's electric bills gihapon ay sa consumer natay data ano siya. So pag atong i-refresh na pud ni close na to and then i-refresh na to ang atong project makita na dayon to siya nga mga data. So nara ang data nakakuan siya naka-display. So sa atong database connection dinhi so ano man tong part get username unsa ang username sa tuang unsa ang username nimo sa imong database. So sa ko is root ang akong password is admin user. So ano siya and then i-try catch na to siya tungod kay if na connection or error or something mo prevent sa process so yan i-catch. So mo siya dili man na lang atong connection tungod kay connected man ta. So kaning if statement is gina-check niya kung connection is null. If null dili siya connected and if not null is connected. So connected man ta so mo proceed sa diri sa x.con. Con is muna siya ang variable nga din sa David Connect which is a connection type. So that create statement is muna siya ang kaning function sa connection nga connection nga class sa pag-create na to og kanang mag-generate ta og statement sa SQL. So execute na to ang kanang query. Query 1 or query is create table consumers and executed query 1 is kani siya. So pag ma-execute na to, i-close na to, a new tables created. And then, i-return na itong message. Message is, ano siya, string siya. So, i-print na to if naikuha na error. And then, ang kaning finally is ma-execute ni siya whatever ang may tabo din nga block of code. If na-error or wala, ang finally, automatically ni siya, perminti ni siya ma-execute. So, perminti man siya ma-execute, kasi kung siya may tabo, sa ito siyang, so try catch na to, i-close na to ang connection. Tungod kay, bisan pag na-error or wala, dapat i-close na to ang connection. Muna purpose sa finally. So, create consumer. Create consumer is muna siya itong tawagan niya din sa kaning sa ito ang kaning nga kuhan. Nara. So, create consumer. Ano ito? Create consumer. So, muna siya ang ito ang method. Kaning nga method, nakapublish niya siya sa web service. And then, ang web service, nag-reference siya ani nga kuhan, create consumer. So, tanaw na ito ang web service. Na-create consumer din create consumer na ra. So nagbasa ta og first name, last name, ug house number og kaning
create consumer. Create consumer is mo ni siya ang method sa consumer nga class. I-check na tong connection. If not null, so proceed sa dinhi. Nag-insert ta og bago nga consumer. It's consumer. Prepared statement ni siya, by the way. So prepared statement man siya, so dili pa anon pa ang iyang data nga i-insert. So mo ng question mark, first name, last name, ug number. So anon pa man siya, dapat na to siya i-set. So set string 1 kaning 1 diri mo niyang index sa kung pila ka bulk data nga to ang pila ka bulk anon nga data. So tuluman ka bulk, so mo nang natay 3 indexes diri. Dili ni siya mag-start sa 0. Mag-start gini siya sa index nga 1. So sa index nga 1 tungod kay supposedly first name man dapat ang value diri, so gibutan na to into question mark tungod kay prepared statement siya, and then gi-set na tong index 1 into get first name tungod kay first name man diri, last name, house number o house number. Pagkahuman na itong gi-execute ang query and close the query. So gi-print out na to, a new consumer has been added. Next thing is kaning finally again gi-close na tong connection kay para walay errors na tong in every transaction. So get consumers, ang purpose ng get consumer nga method sa consumer nga class is iyang ilabay or iyang i-fetch ang tanan nga consumers from the consumers table and order by ID ascending. So in ascending order by ID. So from 1 to 10 na siya. So kaning get consumers is a collection of consumer, is an array list of consumer na object. So, kabantay mo nga consumer mo na siya. So, ang isa ka class is matawag na siya og object. So, consumer man siya nga class, so consumer siya nga object. So, consumer, array list of consumer object. So, here, naghimo tag bag-ong array list sa consumer nga object. Natay try catch, ang sa itong try catch, natin i-check na itong connection, and then we have here a prepared statement nga please select consumers by ID ascending order. So execute na ng query, execute query, and we store. Gusto to nga pag execute aning statement is atong natay store. So ang capable lang na is ang result set nga object sa SQL. Kani siya. Kani siya gi-import man nato ni sa SQL man ni siya. So i-execute natin ang query, i-store nato sa res nga variable which is a result set type, and we while loop diri. So in every row of consumer, so magkuha na tong ID niya, first name, last name, house number, and then we add kaning v is mo ni siya ang variable nga gigamit nato dinhi sa array list. So nag-append lang ta or nag-add, gi-add nato ang new consumer, nagbutan tag ID, if name, last name, house number. Sa tuang kaning gi-add ang isa ka object. Kani object naman ni siya isa ka person. Kani siya isa ka person ni siya nga kuan nga record. So pasabot ani kuha na to ang tanan nga record every row nga record sa consumers. And then we close the connection, statement that close, the finally again kaning kuan sa that close, gi-close to connection, and delete consumer. Delete consumer is mag-delete og isa ka single consumer. So si for example atong i-delete si ako delete na ako. So pag ma-delete na to, yang i-delete din niya po. Okay, delete na siya. So naara nagpasa tag ID sa consumer which is ang 8 ganiha atong ipasa dinhi, and then here natagi utang. So delete from electricity bills where consumer ID is equal to 1. So kabantay mo pag i-delete na ako sa kendo, ma-delete po ni siya diri tungod ani nga statement. So giuna na to delete sa electricity bills. Kuha na to ang consumer ID, and then if consumer ID is equal to halimbawa 7 lagi kenlo, and then here electricity bills consumer ID is equal to 7, so i-delete na to. Pag delete na to sa kenlo, ma-delete po ni siya ang record din sa mga tables. So na-delete na. So, and then pag humana itong delete sa record din dapat po i-delete na to sa record din mo na ang purpose ay ikaduha nga statement. So, delete from consumers per ID is equal to unknown. So, reset na to ang consumer nga 0, ang iyang value, anong value into ID. Ang ID mo na itong ipasa ang ID ganihan gikan sa client.
So statement 0.execute, statement that execute, user has been deleted, statement that close, statement that close. So ito siyang gi-close. Try catch again. So close na tong connection. At update consumer. Update consumer is pag mag-update na din so pag mag-update ta iyang kuan diri ang ID lang gyapon sa consumer. So mo na natay get ID din ang get ID iyang i-return kung kinsa to siyang consumer nara siya. So sa atong update consumer update consumer set first name last name house number into unknown and where ID is unknown. So giset na po nato. Kay unknown man siya giset na po nato ang kaning kuan ang iyang value. So pagka na tong set ato siyang gi-execute update. Murag query murag execute ra gyapon siya pero lahi lang iyang pangalan. So execute update lang siya. Silbi for update lang din siya specifically. Katong execute is para man to sa tanan. So atong gamit diri is execute update which is para pa-update lang din siya. So consumer has been updated and then we close the query. Query is a variable of prepared statement by the way. So finally, atong i-close ang connection tungod kay whatever mahitabo din hinay error wala, ang finally mo i-permanente na execute sumo nang diri na atong i-close ang connection. And we're done in the consumer nga class. Sunod ang manaman diri sa connection, sunod ang electricity client nga class. So sa electricity client nga class, gibutan nato diri mo ni siya ang mag-fold ani nga table, ang magpapilit ani nga table. So natay ID, total watt, kilowatt, bagi per kilowatt, total bill of consumer. So pila ka buok? 5. So mo nang natay 5 dinhi. Ato lang gibutang is ang ID, total watt, total kilowatt, so total bill consumer of ID. Wala na natin gibutang ning value per kilowatt kay unit naman siya. Okay. So again, ang kaning main class is for testing purposes lang siya. So wala siya relevant sa client. So, anti-constructor nga nata na nag-accept of 5 parameters which is 6 5 lagi kaning new ID, total watt, kilowatt, new total bill of consumer. And then the setter and getter methods. And here's a get bill info. Get bill info is ihang i-fetch ang tanan plus ganyan sa get consumer siyang i-fetch tanan ni consumer and then get bill info is select niya ang tanan nga bill records sa database. So same as the client ay sa consumer ganiya natay array list which is an electricity client nga object. So here select all from electricity bills ordered by ID ascending and we execute the query. And while loop again ganiya para sa consumers ato siyang gikuha ang every data sa kada row sa ani siya sa database. So sa database natay gikuha na tong every data sa kada row. So it rows man siya. So ang while loop sad ka 8 sad ni ma-iterate. So naghimo tog new object and then pag himo na tog new object or isa na siya ka person, isa na siya ka or isa na siya ka record, isa na ni ka row dinhi nga database ato siyang i-add. So pasabot sa every index ani or every index ani array list is naa siya'y 5 ka data nga composed kani si ID, kani si watt, kilowatt, bill of si consumer. So here ang exception. So finally sa ato na pong gikuan ato na san gi-close ang connection. So insert electricity bill, ang purpose niya is mag-insert ang electricity bill. Ato siyang gitawag din sa atong client. Atong client din nara siya. So ano man to, insert bill. Insert bill is nani siya sa web service na ka-publish. Pag tanan na to si insert bill is pag kumana to instantiate sa kuan, pag kumana to nag-instantiate ato bitawag si insert electricity bill. So man siya. So insert electricity bills, watt, kilowatt, bill consumer ID. So set na to into unknown. So kay prepared statement man siya and then pag humatog set ato siyang gipopulate ang mga unknown nga values and then we execute the query and we close the query. And then we
print out, the electricity data is inserted, and then the finally block of code. So i-close na po natin ang connection, and then update electricity bills. So pag mag-update electricity bills, ang iyang kinahanglanon is ang consumer ID o ang ID sa electricity. So mo ng purpose aning an. So update electricity bill set watt, kilowatt bill where ID is equal to unknown and consumer ID. So manay purpose din sa tuang design. So dinhi. So pag mag-update, specify na to kung asa nga record atong i-update. So kaniba si 6 o ang ID niya 6. Kaya kung dili na to specify ang ID aning record, bill record, pag atong specify lang is si consumer. So say for example si consumer is na ipulo ka record, ma-change ang pulo ka record nga dapat isa lang dapat ang iyang ang supposedly ang i-change. So madamay ang tanan. Damay ang all. So next is we update. So muna ang methods update and disclose. Electricity data is updated and finally block of code. I-close na po na itong connection. Delete bill. Ang atong kinahanglan lang diri is ang bill ID. Kani. So muna siya ang atong kinahanglanon nga ipasa sa web service. And here's the bill ID is delete from electricity bills where ID is unknown. So nagpasa na po gikan sa web service na ito delete diri. Delete consumer. Yeah. Delete bills. Delete bill is nagpasa ta og ID and then we set the ID and the delete bill na function. So pag humatog set ID din pag humatog set diri sa ID delete gitaw na tong dinhi function which is ang ihang himon is ang i-delete ang bills nga record sa database. So delete from electricity bills where ID is equal to unknown. So visit na po niya. Pag human set, gi-execute ang query, gi-close ang query, and the electricity is deleted. And then finally, na block of code. So humana ta sa electricity client, humana po ta sa web service, ano humana po ta sa desktop client. So ang last na lang is kaning web app client. So ang purpose ang pana ni demonstration is here. So gitawag na to si port. So naggigamit ko na to ang port and the get consumer size. So get consumer size is para mabala na to kung pila ka book ang consumer nga naa sa consumers na table. So para ma-display na to ang consumer, so naghimala po tag list natay for loop. Mag-end ang for loop din nga line. So within the for loop natay row. So pasabot ani pag ato na siyang i-run na to ang file. Running na siya. So kuha na to ang get consumer. So a list consumer is a list type of string object. So consumer equals to port get consumers that get I. So ikuha niya ang first nga row and get item. So ikuha niya itong mga items sa first row. So I plus 1 is mo niya ang number. So para ma-proper na to display ang kuan, dili siya magka rumble ang number diri. So with consumer that get 1 is ang first name sa consumer. So para din kuha na to ang mga names sa first na kuha na to ang first name sa kada consumer. So muni ang sa index 1 is siya and then index 2 consumer that get index 2 is ang last name sa consumer and then get that and consumer that get 3 is muna siya ang kanang silbi muna siya ang variable or ang index ang tapos ang sulod ng index is ang house number sa kada consumer and we have here the action no nasa action diri nga update o delete. So sa update nara siya wala man nato i-specify ang update nga word which is ang icon lang kaning edit. So nagpasa ta og sa get consumer which is a JavaScript function.
So get consumer is gipasa na to ang consumer nga ID. So pag atong ilocate sa get consumer, nata na siya diri sa JavaScript. So nga function. So get consumer ID is kato siyang kuan. ID ni siya, and then kaning ID gipasa na to din sa consumer nga ID o gitago na to ang modal. So ang modal karon is kaning kuan man siya, update modal. So press ani, so nara change na siya tungod kay atong gipasa man atong ID, and then gi-store na to sa consumer ID. Consumer ID karon is nani siya sa update nga modal para consumer ID. So it is a input field which is a type of hidden because di ta gusto nga mo show siya sa modal na to. Dire gusto to nga tong i-hide nga input fields, which is nag-code siya sa consumer nga ID. And then nag-input ang bagong nga name. Say for example, si ikaw Paul, i-change na si Paul, i-change na to yung name to Paul, and Pellegrino Renos. So as number niya is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So pag click na to ang submit, pag click na to sa submit, proceed to submit, sumat to siya sa CRUD nga GSP files. Ang CRUD nga GSP files is na siya din sa nara GSP files. So siya ang mag-process. So siyang processor ani nga file. So atong gibut nga nog action nga post man siya, so nagbutang po diri hidden, which is an action name. Ang name niya action is ang value is update. So pasabot ma-trigger si kuan, ma-accept man siya diri sa first if statement is post that equals to get request that get method, tapos ang atong method man diri is post. So mosulod gid siya din nga if statement, and then we check again if post that equals to request that get parameter action. So si action mo man siya ang name din nga input field. So nala siya name, tapos ang value is update. So atong ibutang diri is update, so diri siya mo padulong. So update get update that equals request that get parameter action. So true man siya tungod kay update man gid atong gibutang din nga value sa input field, which is at name of action. So mosulod siya din sa kaning nga block of code. So gikuha na tong first name, last name of house number. Because na ay na so naka-string mo siya daan, and then gikuha na to ang ID sa consumer. So because na to kay string man siya, by default because na to siya into integer. So which is now a type of int, and mo siyang ID sa consumer. So si consumer ID is mo siyang ID nga mo input field nga naka-hidden. So wala na siya kipakita sa browser. So gitawag na po nato si update consumer. Si update consumer now is a published method sa web service na tumutang we are able to call this method sa to ang client. Okay, naka-publish na siya. And then pagka human update, we redirect na to si client. I-redirect na to siya dito sa default page, which is kani siya. So for example, ato siyang i-submit. So nara siya. By the way, ato siya pasagdan kay pamulog pag-load ng browser. So nara siya, updated na siya. So nato lang siya ang pag-update sa consumer. And pag-delete sad, nagamit og form. Dinhi. So form atong gikuha si ID. So simple lang kayo ang pag-delete sa consumer. Sa client, nagamit lang ta og form, which is accrued.jsp gyapon padulong, and then specify delete. Ay di mo. Delete. Nara di ay. So nara siya, delete ang value sa action nga name. Sa name na action. So consumer ID, we pass in the ID. So madto man siya dire. So diri siya padulong, delete man siya. So diri siya padulong.
delete. So, gikuha na itong consumer ID and we tawag si port that delete consumer ID and response that send redirect. Redirect na po na to siya back to the client or the web view. So, pag delete na to si Paul, so, na-delete na si Paul. Okay. Next thing is kaning sa insert of electricity bills. Every time nga natay insert diri nga new consumer mo, automatically siya ma-update din tungod kay no need na nga i-mano-mano na tong update ni tungod kay ma-load man automatically ang browser and pag load automatically sa browser, automatically ang data iyang i-update. So no need na dili press sa desktop nga i-mano-mano na to update ang record sa kada table or sa kada container. So here mag-select na to kinsang consumer and then pag mag-input ag blank so wala may tabo pag na kuan na ay value so iyang i-proceed. So pag mag-input ta, say for example input nato si kuan si MU pag makaabot na tag 30 pag abot na 30 kay mo kuan man siya mo trigger man siya. So So nag-ask na siya og value per kilowatt and proceed to submit. So for example, 13 ang value per kilowatt. So wala pa may record si nanay record si MU. So pag i-proceed na ito, sa may record si Catalina Sanchez as MU na lang. Pag i-submit na ito, umaad na po ito si MU sa bagong Electricity Bill Information Board. So, naano siya, na-add na siya. So, nasa pera na niya 3,084 pesos. So, mara to siya ang sa update ay sa pag-add of kaning one of new record. So, ang code niya na is na siya din sa nara into what value. So, nara siya ang yung code. Muna siya ang itong sa select, i-fetch na itong tanang user or consumer. And then here, kanisa to ang input nga field. So, natay, what, nga value or name, muna input field which is text, dili siya naka-hidden. So, muna siya ang visible nga input field nga itong makitaan. And then, the array, the KWH and consumer ID. So, muna siya itong gamiton para insert o bago nga record sa database. So naka-hidden sila tanan tungod kay gusto tang dili siya ma-display sa browser. Ang ma-display lang is kaning isa ka input field. So pagkahuman natay ID nga natay button no. What button is ato na siyang gamit sa JavaScript na pod. So dinhi sa atong JavaScript what button narawat button that on click. So pag mag-input ta dito ang what field nato is muna siya ang variable nga nag-hold ani nga input field. So ang ID rather. So pag mag-input ta og blanco dili niya i-proceed, no? Kay muna if statement man siya. So dili niya i-proceed. So pag dili blanco ang atong input, iyang i-proceed diri. So start now is ang size now is 30 man siya. So nara ang start is 0 mo siya pero gyapon sa desktop gani nga silbi kaning start mo siyang input index and the size is the length of the array. So here naka-input na ta og bagong nga value. So from start x is a array. Ari ang x para siya. So here start x at start. So ang start kay 0 man siya. So kasama na ni x
at index 0 is equal to what value? What field that value? So, ikuha na itong value sa what. And then, giset na po ito, na to ang what field into blank. So, mo nang pag mag-input na dire, kumatog input, pag-click, yung i-blank na po. So, mo na purpose. And then, console, walang siya purpose. And then, for destination, start plus plus. So, increment na to ang 0 from 0 to 1. So, gi-change na po na to ang what label. What label is muna siya ang label. So, enter the what value for day. Ang start is, kuan man siya, 0. Ang 1 man siya, ang i-plus na to diri ang start. From 0 to 1, so naman siyang 1. 2, then plus plus, and si 1, gi-plus na to 1, so naman siyang 2. 1 ang natay, 2 diri. And then, if start is equal to size, so, gi-change na po enter the value per kilowatt, proceed to submit. So, muna to siya nahitabo ganiya nga nasubmit na. Same logic magyapon siya sa desktop, ang implementation lang is di parehas tungod kay this is a JavaScript. Katulad sa desktop is a pure Java man siya. Kani is a JavaScript. So, here, pagkahuman, if start is equal to 30, so 30 naman ang start. So, plus plus na to ang start din kay para di na siya mo proceed. Din sa if statement. Kanang if statement. So, pagkahuman, giparse na to ang x into JSON dot parse. So, by default is ang x nga array is string man iyang kuan, string man nga value ang iyang contain. Ato siyang JSON dot parse, which means na ang value na ng x is literal numbers na siya. So, let b, and then array, si array is muna siya tong ID gina sa input field. So, tara siya, array, ID array, kwh, and consumer ID. So, muna siya. Gibuta na itong v3. V is nag-contain na siya sa array nga mga values. So, kanina sa CKWH, kikuha na to ang what field dot val. So, what field dot val is mo siya ang last nga input nga instance. And then, gistore na to ang silbi mo na siya ang what value or value per kilowatt. Gistore na to ang iyang value sa KWH nga ID nga input field. And then, si consumer nga ID, si consumer nga ID is mo siya ang kaning variable ng consumer mo siya na-code ani nga select. So, I mean the ID ng consumer. So, kung na itong iyang value and gusto na ito sa consumer ng ID. So, what that btn that attribute type. So, ang from type, from button nga, button man iyang type ganiya tungod button niyang type ganiha tungod ay kay kuan para i-allow ta nga mag next na siya mag next. Kaya kung submit man na siya, iyang submit na. So, wala pa na ito i-change ang iyang type. So, gusto ta nga pag start is equal to 30 is equal to 30 or start is equal to size. So, i-change na to ang what btn nga attribute niya nga type into submit. So, mo nang naka-submit na ganiya. So, gi-set na po na to ang start into 0 from 30 to 0. Okay. Mo na naka-update ta or naka-insert ta og data. Here sa information board dinhi sa client nga side. So same ra nato gyapon no gi-fetch lang nato ang tanan nga records sa kuan sa electricity bills and nabutang tag action dinhi na og delete. So mo na siya ang purpose. Medyo taas-taas na gyud siya bay. Okay, og kana lang og pwede na to siya ma-delete. I-delete na to sa Silvi, i-delete to sa Ermio. Na-delete na. Pwede po natin i-update si Juan. Pag-update na to, pag-update na to si Ermio, kana siya. Muna yung ID si Ermio is have an ID 4 and mag-update din ta dire. Silvi, buta na to kay 0 lang or 12. Next 12.
So, iyang balik calculate is 1,000. So, updated na si Ermio. So, muna ang iyong bayro nun. Okay, muna siya. Thank you and God bless. And Merry Christmas and advance Happy New Year.